Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. This is Glenda, I'm your classmate. And ang topic natin for today ay, kapag na-diagnose ng cancer, dapat bang i-announce sa social media, sa Facebook, kung ano mang meron ka, kung ano man meron kang platform. Okay, ito ay base sa conversation ko with a cancer patient na bumili ng libro natin recently, okay? Oh, by the way, salamat nga po pala sa lahat ng mga bumili na ng ating ebook on managing cancer treatment side effects. Ang stage 3G, still discounted. So, kung gusto niyo po magkaroon ng sarili niyo ng kopya, punta lang kayo sa www.thepinkytown.com, okay? So, itong ating kapatid, sabi niya, nag-ano daw siya, nagkwento siya sa isang friend niya. Kaya pala ito yung walang Facebook, hindi siya active. Tapos meron siyang bad experience kasi sabi raw nung friend niya sa kanya nung sinabi niya, baka naman ganito, ba't kaya hindi, kasi ang nangyari sa kanya, sa kabisihan ng buhay, meron siyang na-skip na check-up, lagi siya nagpapacheck, may na-skip siya. Tapos sabi raw sa kanya, bakit mo kasi dapat, so sinisi pa siya. So sabi ngayon itong kapatid natin, ganun ba yun? Kasalanan pa, sabi ng ganun ng kapatid. Oo nga naman, kasi dapat no patient blaming. Hindi naman natin naintindihan ang circumstances ng ating mga kapatid. So yung pagkaganon, kailan pa bang sisihin? Kasi minsan, alam niyo yun, sa sobrang na-shock yung tao na sa mamanang sitwasyon, parang gusto niya mag-backtrack na dapat ganito ginawa, dapat ganito nangyari, para namang mabubura pang nangyari. Di ba hindi na? Hindi na naman mawawala yung na-diagnose, nandoon na yun eh. So, yung mga iba nating kapatid, dapat pa bang i-announce? Well, ang pag-a-announce ay merong advantages at disadvantages. I'll share some of the advantages, pero eto rin yung mga negative advantages. Para po tayo makapag-decide base sa kung ano sa tingin natin yung magiging mas tama para sa atin. Kami noon, nung first time ako nag-CA, nagkaroon ako ng meeting, na-diagnose ako January 6. Nag-announce yata kami January 20. Pero, yung mga close friends, nasabihan ko na through text. Hindi kami nag-announce sa Facebook. Walang kaalam-alam ng taong bayan. Walang kahina-hinala na magkakaroon ako ng ganyang karamdaman. Nag-announce kami kasi we had to do a fundraising. Talagang sobrang konti na lang yung natitira nun sa savings account ko. So, sabi ng advisor ko, sabi niya, mahirapan tayo mag-raise ng funds kung hindi tayo mag-announce publicly. So, we had to announce it. And marami po talagang tumulong na sa amin. Okay, sa amin lang yun na. I'm not saying na i-announce nyo para makakuha kayo ng pera because it might not be the case. Nagdaan tayong pandemic, maraming taong gipit ngayon. Okay, yun lang yun nangyari sa akin before. That was before the pandemic. That was 2018. Ngayon, during the second CA, I also had to announce it. Okay? Tapos, kasi isa pa doon, kailangan talaga namin ng prayers. Anong time na yon, dahil marami nakakaalam, marami nagme-message sa akin ng mga Bible verses. And sabi ko, nabuhay talaga ako sa mga Bible verses na pinapadala ng mga tao. Okay? Maraming advantages yon. People will send you help, encouragement, will send you gifts. Okay? Marami na pong regalo. But there are people who really choose to deal with the situation and go through the treatment very privately at irerespeto natin. In fact, meron akong friend na nagpadala siya sa akin ng wig. Sabi niya, ginamit ko yan before. And sabi niya, hindi raw siya nag-announce. Dinaanan niya yung treatment, naka-wig siya, she was in the beauty business. Wala nakahalata. And in fact, sabi ng isang friend ko, may isang kakilala siya na public official. Pumupunta sa ospital para magpa-treat. Walang nakakahalata, naka-wig lang, okay? Kasi iba nag-hair thinning lang. Kung ano man po ang piliin nyo, ay wala pong pwedeng mag-question sa atin. Kailangan lang alam natin yung mga advantages and disadvantages. I've already mentioned some of the advantages. Now, here are the disadvantages, okay? Kapag nag-announce ka na ikaw ay na-diagnose ng cancer sa social media, narito ang 6 na disadvantages. Una, lalabas sa mga expert. Ayan na yung, sis, ganito gawin mo, kumain ka nito. Layo ng profession yun sa pagiging doktor. Biglang magpapadala ng ganito. Ito yung tinik ng kapitbahay, ng driver, ng pinsa, ng hipag, ng apo ng kinakapatid ng lola ko. Parang biglang nagpapadala ng mga video, ma-overwhelm ka talaga. Mga well-meaning friends yung iba.
na ako pinapadalan pa ako ng video testimony ng mga cancer patients noon. Hindi ako na-encourage kasi grabe yung kwento. Sobrang gory. May mga times nga na kailangan kong sabi ko, i-block ko na kaya to. Kasi hindi nakakatulong. Kasi pagka, gusto ko lang naman makatulong kasi hindi rin naman nila alam na nakaka-offend pala yun. Nakakasakit pala yun. Okay? Maliban doon, so maliban sa mga payo, medical help, kaya nung second CA na nag-announce kami, sinabi ko na sa kanila talaga privately, we have been dealing with this for quite a while. I don't need any medical advice. Pero meron pa rin mga lulusot. Sis, alam ko na ayaw mo ng medical advice, pero baka lang parang wala talaga respeto. In other words, bastos talaga. Marami talagang taong hindi alam yung boundaries nila. Oh, I get emotional kasi dinanas ko yun. Sinabi na nga wag na. Diba? Okay. So baka may maglabasang expert ito pa. Andiyan na yung bebentahan ka ng kung ano-ano. Sabi ng friend ko, wala namang masama yung mag-offer sila. Basta libre kasi ang dami mo ng medical expenses. O-offeran ka ng ganito, ng ganyan, powder, yung mga networking. Kasi may nag-testimony sa kanila na gumaling ang cancer. Dahil kiniklaim ka agad nila dahil sa una, sa dami ng may cancer sa Pilipinas, ilan yung gumaling sa inyo? Tapos, alam mo ba ang case niyan? Alam niyo po ba na may mga cases ng cancer na talagang kahit stage 4, natitreat na ngayon sa dami ng magagaling na gamot. Or, may mga cases na kaya nadeklarang stage 4 ay dahil mets yun, metastasis, kahit maliit yung nodules. Yan yung mga treatable na na mga cancer. At may mga cancers din na hindi gumagalaw. Stagnant talaga, yung stable. Not stagnant, but stable. Okay, so iba-iba. Parang pag sinabi kasing stage 4 gumaling, teka muna, anong klase? Anong nodules? Parang andali kasi nating maniwala pag may nagsabi na, may nag-testify sa amin na gumaling ganito, stage 4. Marami kasing klase yan. At saka ako, I'd love to know kung ano yung case, anong treatment ang ginawa. 'Di ba? Talaga ba? Hindi malang nag-treatment? O ano yun? Gusto ko malaman. Hindi enough sa akin yung masabi lang, may nag-testimony sa amin, 6 na tao gumaling sa cancer. Okay. Pero may mga times na in one day, 100 plus thousands ang nadadiagnose ng cancer. Bakit 6 lang yan? Okay? Tapos, ang tawag dito, anong case ba niyan? Pwede bang malaman? Yung ganun yung marami ganito. Merong friend na merong mga ino-offer sa akin na services na mga mahal. Ako po kasi pagdating sa cancer treatment or kung ano man yung pag-maintain ng kalusugan kapag survivor ka na, mas gusto ko yung mura. Kasi hindi ko rin naman mapopromote yun sa ibang pasyente natin. Kunyari, bumili ko ng ganitong formula, ang mahal-mahal pala, 2.5. Mapopromote ko ba yan masyado? Parang hindi naman. Parang mas gusto ko pang i-promote, kunyari, pagkain na bibili lamang sa palengke or talipapa. Yun kasi yung panuntunan ko sa buhay. Kung ano yung mas mura na pwede kong i-promote sa mas nakararami, yun mas gusto ko. So, ino-offeran ako ng services yung may mga machine. Ako, wala naman tayo masamang tinapay dyan. Pero sinasabi ko po, ano ba yung sinasagot ko? May recently, hindi ko na sinagot. Pinadalan ako ng link. Kasi naubusan din ako ng sagot. Kasi parang, mabuti na okay lang nag-offer sila. Pero, minsan kasi kapag tinatanggihan mo, it becomes about them. Gusto ko lang naman makatulong. Baka sabihin, suplado ka pa. Kaya may pang wag mo na lang sagutin, diba? Alright, so lalabas yung mga expert. Yung isang friend ko pinupuntahan pa sa bahay, nagpupuntahan, nag-o-offer ng kung ano-anong mga gamot or diba, iba-iba ang ino-offer. So, minsan nasa stress na imagine kung isa ka lang pasyente tapos 10 yung nag-offer sa'yo, nakakaloka. Ako na-experience ko pa, talaga naka-encounter ako ng bastos and I talked about this in my book, Stage 3G. Yung naririnig niya ako, nasa kabilang table siya, nag-usap kami ng friend ko about blood test. That was during the first cancer bago pa ako magpa-surgery. Narinig niya, nagpumunta ba naman siya sa tabing table, tapos napakabastos. Nagpadala siya, yung folder niya, and ipinush niya in front of me. Sabi ko, ano to? Sabi ko, I'm not interested. Tapos, pinasa niya sa kasama ko. Sabi ko, walang iya talaga to, walang pinag-aralan. Alam na alam ko yung gamot, so nawalan ako ng respeto. Not just for the person, but for that, although hindi kasalanan ng mga medicines na yun, ng mga gamot. Kalampulang ba sa training yung tao? Tapos, sinabi ko sa kanya, what part of no don't you understand?
Ako, I want to be polite all the time. Pero during that time talaga, sabi ko nakita ko how inconsiderate some people can be, how arrogant, hindi nila alam ang pinagdadaanan ng cancer patients. Okay? So, ayan, naglalabas. Hindi po lahat kasi meron mga tao na, kaya minsan may friend ako recently, meron kaming transaction, tapos hindi siya natuloy. Sabi niya, I hope we could still get along. Natawa na lang. Parang, siguro tumak ako. Ang sabi ko, oh, it's okay, no problem, dear. Sabi ko, siguro may experience to na meron silang transaction, hindi natuloy, hindi na sila bate. Diba? May mga taong ganun, it becomes about them. May mga taong hindi makatanggap ng rejection. Okay. Anyway, so ingat. Yan ang isa sa disadvantages. Naglalabasan yung mga experts na hindi naman, okay? Yung pa may mga comment pang, kasi yung mga doktor, hindi naman nila, diba? Pinintasan pa yung mga doktor. Naku po, sa akin dati, may gustong makipag-collab, magsusulat ng e-book, sabi ko gusto makipag-collab, siguro hindi tinto kaya mag-isa. Tapos biglang ang sa akin is, kasi yung mga doktor daw, sabi niya, wala naman, hindi naman daw alam ginagawa. Sabi ko, wow, and siya, alam niya. Ay, doon pa lang basag na siya sa akin, hindi yun po pwede. Na, ako, ang taas ng pagrespeto ko sa mga doktor, napaka-sipag, napaka-tiyatsagang mag-aral, ang daming sakripisyo. Hindi nga kumakain on time. Isang doktor ko, hindi nagla-lunch break. Paano ko nalaman? Tinanong ko, sabi ko, Doc, baka lunch break mo, sorry to disturb. Sabi niya, hindi ako nagla-lunch break. Nagra-rounds ako. Sabi ko, oh my gosh, pareho din to ng mga doktor ko dun sa kabila, hindi nagla-lunch break. Diba? Ganon, tapos, nag-aaral sila consistently. They go abroad to study ano yung latest, ganyan-ganyan. Tapos biglang sasabihan lang ng mga, biglang naka-attend lang ng 6 na seminar, nag-sign up, at nagde-networking, biglang sila na yung mas magaling. Yun, di ko yun talaga mag-gets Paano nagkakaroon sila ng audacity to say that to our doctors na talagang very patient and very diligent and very consistent in their studies para lang makahanap ng tamang panlunas sa cancer. Okay? Next, maliban sa mga expert na maglalabasan pag nag-announce ka on social media, ay maglalabasan ng mga naninisi. Ayan, katulad yung naranasan ng kapatid. Recently, may pumunas sa kinakain ko. Nagbaon kasi ako sa work ng pritong itlog. Yun na lang kasi maluluto ko. Ibang days, iba naman ang ulam ko. Nagkataon nung araw na yung pritong itlog at nandyan siya. Dahan-dahan pa. Sis, nagre-research ka about food. Sabi ko, yeah, minsan. Tapos, this was before ngayon puro ako research on food. Alam mo, healthy yung egg, kaya lang nasisira pag piniprito. Alam ko pinapatamaan niya yung ulam ko. Alam parang sa akin, boundaries, parang alisin mo muna yung opinion mo sa kinakain ko. Kasi, paano kung kunyari wala pala akong ibang makain? Kunyari wala pala akong pera. O katrabaho natin, walang pera, yun lang talaga natitira kumain, tapos sasabihan pa natin ng ganon. Pangalawa, minsan kasi porque nakitang kumain ka ng ganon, ina-assume nila na na lagi mo yung kinakain. Iba naman kinakain ko lagi. Nagkataon yun, mabilis ang handa. Ay, wala akong baon. Hindi ako nakabili sa mall. Yun ang niluto ko. Minsan may naninisi, baka naman lagi ka nagpupuyat. Nagpa-biopsy ako recently. Actually, merong nagsabi pa. Hindi ko alam kung na-like ko pa yun. Baka naman lagi ka nagpupuyat. I have to be polite all the time. Pero minsan, ayaw gamitin yung word na offend. Kasi pag may mga ganong hirit, parang, sige, yaw na nga lang. Minsan sisisihin ka pa. May time, naku po. Yung nangyari kay kapatid pala. Sabi sa kanya, ba't ka kasi hindi ka nagpag-check up at ganito? Hanapan ka talaga ng isisisi sa'yo. Parang, pwede bang ibalik ang nakaraan? Pag na-figure out natin kung alin ang mali, where I went wrong, pwede ba ibalik ang nakaraan? Di ba hindi naman? So, naninisi pa talaga sila. Baka naman nai-stress ka. Baka naman, merong Ito ang sama talaga na loob ko nito. Nung second cancer, teka, isip ko lang nangangawit na ako. Isang time na nagmi-meeting ako with a friend, cancer survivor din. So, nasa isang mamahaling restaurant kami, nilibre niya ako. May nakakita sa amin, umiiyak ako. Isa yung nagmi-minister on cancer. Tapos, siguro sobrang shock niya. Sabi niya sa akin, alam mo, kasi nagpagod ka Sinisi talaga niya ako, nagpagod ka Kasi I have to work I have to support myself, my family. Kasi pag sinusabi daw niya, nagpagod ka Kaya yun nag-record kasi nagpagod ka. Kasi, nagtrabaho ka na nagtrabaho for your family. Wow! Kasalanan ko ba? Sabi niya,
Kasi ano nakakaramdam ka ng satisfaction pag nagtatrabaho ka. Sabi ko, wow, what the? Parang, in my heart, nagagalit na talaga yung puso ko, yung isip ko. Kaya lang ito, religious nagbi-minister to for cancer patient. Mula nung araw na yon, I lost my respect for that person. I lost my respect for her. Kasi ako pa yung sinisi na bumalik yung cancer dahil daw, nagpagod ako dahil daw nagtrabaho ko for my family. Nakakaramdaw ako ng satisfaction, ng fulfillment. Tuwan-tuwa daw ako pag nagtatrabaho for the family. Parang ang stupid ng argumento. Ano kung nagtrabaho? Masama ba tumulong sa... hindi ko tinotolerate ang katamaran, Pero yung may reason, dapat mga isisi na nagtrabaho, ganyan. Gusto ko sabihin, palibasa, mayaman kayo kahit di ka magtrabaho. Mayaman kasi sila. Mayaman ang asawa, mayaman siya. Kahit di siya magtrabaho ko, kahit hindi, during the time I wasn't, parang, it's not because of that At saka, sisisihin mo ba ang tao na nagka-cancer? Dahil nagtrabaho siya, nagpagod siya? Parang, ito una, tumulong ka ba? Nagbigay ka ba ng pera para hindi na magtrabaho? After that, di rin naman nagbigay ng pera. Di naman tumulong. Mula nawala ni respeto ko, nagbi-minister siya sa cancer patients. Wala na siya ngayon. In fact, recently naalala ko ito nung nagpa-biopsy ako. And, in a way, parang natakot ako nung naalala ko siya. Naku, baka sisihin ako, baka tapos nalaman ko, patay na nga pala to. Alam niyo ba na, nakahinga ako ng maluwag. Kasi, nawala yung takot ko na, hindi niya na ako sisisihin. O, ganun ako naapektuhan. Di niya to alam. Ganun ako naapektuhan. Doon sa masakit na sinabi niya. Tapos, after nga pala nung meeting namin na yun, nung sinisi niya ako, pinagdasal niya pa ako, hawak ang kamay. Naku po, ayoko talaga gusto ko na umalis noon. Ganun talaga Yan talaga. May mga masasakit talagang magsalita na ninisi. So, in case po hindi kayo pasyente or pasyente man, pag meron nag-recur, wag na po nating sisihin or meron nagka-cancer, wag na po tayo manisi. Kasi po wala pong may tutulong yon. Ako po ang example ng tao na nakaranas na masisi. Hanggang recently po naramdaman ko na apektuhan pa rin ako. Na-hurt pala ako doon. Na-hurt pala ako doon. Siyempre, we want to be polite all the time. Hindi ko na lang sinabi sa kanya, pero hindi ko na siya kinausap mula nun. Hanggang sa pumanaw na siya. Okay? Alright. Napatawad ko na ba? Napatawad ko na. Oo, napatawad ko na. Kaya lang recent na alala ko, parang nakahinga akong maluwag nung nalaman na realize ko, patay na nga pala ito. Hindi niya na ako pwedeng masaktan. Diba? Kasi masakit po yun Masisi. Number 3, na-disadvantage kapag na-diagnose ka ng cancer tapos nag-announce ka. Number 3, lalabas sa mga prophetess of doom. Naku, alam mo, yung kakilala ko namatay dyan. Naku, alam yung kakilala ko, habang nagkikimo, yung mata nag-protrude, tapos nagkaroon ng bukol dito, namatay. Yung iba, the moment mag-announce ka, nakikibonding sa'yo by telling you stories of people they know, they knew who died. Sabi ko, kailangan ba naming malaman yan? Diba? Parang, naman, wag mo na ikwento yan. Hindi po yung nakakatulong kasi, kunyari may nag-message pa sa akin, I'm reminded of my mother who died. Parang, please naman. Tinasabi mo bang mamamatay na ako? Tapos sabi niya ganon. Minsan hindi ko alam kung na-expect nilang ako yung magiging counselor. Hindi po cancer patient ang tamang counselor na magko-comfort sa inyo kung namatayan kayo. Tapos, kasi parang sometimes, yung mga tao nagkukwento, they just only talk about their feelings because of what happened to their relative. Hindi nila alam, ang rumiregister sa atin, not what happened to them, but what could happen to us. Diba? So, huwag nyo na pong kwentuhan ng mga namatay. Okay, next. Lalabas sa mga self-righteous. Ayan, yung mga self-righteous. Ako na ganito din ako, baka naman may tinatago kang kasalanan. Ito yung nangyari. Umattend ako ng isang syempre gusto ko magpa-pray over. May nag-invite sa akin, ako tinatawanan ko na lang, pero sakit na sakit ako nito noon. May nakausap ako, feeling ko kulto yata yung napuntahan ko. Kasi masyado lang ina-idolize yung leader nila, babae. Religious leader na lang itatawag natin sa kanya. So, naikwento ko, yung experience ko dun sa isa, yun nga dasal pa ako na sinabi, nagtrabaho dun, yung sinisi ako. Hindi yata nit na naintindihan ng religious leader. Sabi niya, kaya ka nagka-cancer ulit. Kasi meron kang bitterness dun sa Ha?
Hindi ho, kaya po ako nagkaroon ng ganong sitwasyon doon, ay dahil ho nag-recur na na-recur, so sagot lang sa akin, oo nga. Utek! Sinisi niya ako, palpak pa. Hindi mo lang ginalingan. Anak ng tilapia. Naalala ko. Ang awkward, kasi sabi niya kaya daw ako, may tinatago daw akong bitterness. Bitter daw doon ako sa spiritual leader, kaya daw nag-record. Kaya ako na-asar doon sa spiritual leader, kasi sinisisi nga ako dahil nag-record. Tapos, sagot daw sa akin nung etong spiritual leader na to, sabi lang sa akin, oo nga. Walang maisagot. Sablay, epic fail. Ay, naku, sinisi ako. Kasi daw may tinatago ako kasalanan. Ay, meron daw akong bitter. Oh, kayo na ang righteous, diba? Kailangan talagang sisihin. Do not try to explain, do not spiritualize everything. Do not try to explain religiously, parang spiritually, something that should be explained medically. O diba, parang wow, may diagnosis na nga, may mga pag-aaral kung ba't nagre-recur yung cancer. May masabi lang talaga, ang tawag doon, mema. Okay, next. Pang-apat, na baka lumabas kapag ka nag-announce, ang mga too emotional. Glenda, umiiyak ako. Okay lang yung ganon, may mga umiyak talaga. Pero yung ang tagal na, minsan, ang tagal na talaga, parang di pa rin sila nakaka-move on. Minsan, pag cancer patient ka, kunyari, tumahimik ka ng matagal. Tumahimik ka ng matagal, di ka nagkwento. Teka lang, papatayin ko lang muna ito sandali, Kung may nag-message, ay, okay. Kunyari, merong na-diagnose ka. Di sakit na sakit ka, nagproseso ka muna, pinalipas mo munang mga ilang araw, di nakakahinga-hinga ka na. Alam nyo ba, pag announce ka publicly, babalik ka doon sa stage 1. Yung grief, iiyak ka din. Ako nalaman, January 6 ko nalaman. January 20 kami nag-announce ng 2018. Alam mo ba, strong na ako doon ng konti. Bumalik ako sa nakaraan, hanggang madaling araw noon, umiiyak ako hanggang 2 a.m. Kasi na-drag na naman ako back into the past kung saan sakit na sakit ako, yun talaga nalungkot ako, naramdaman ko yung collective grief ng mga tao. So ko, ang sakit pala. At saka minsan, syempre meron ding ibang cancer patients kukuha sa'yo ng magkukwento sa'yo, nag-compare na lang kayo ng buti ka nga, ganito, ako naiinis ako sa term na buti ka pa, para namang yung isang pasyente, ang sarap-sarap na ng buhay. Ayoko yung ganun kasi kung kunyari, cancer patient on treatment, ang sinasabihin niyo na buti ka pa survivor. Alam niyo ba yung ibang survivors, takot sila, 49% ay takot sa recurrence. Yung isang friend ko survivor, feeling yung walking time bomb siya. So, hindi mas maganda ang kalagayan ng isa kumpara dun sa isa. So, ako ayoko talaga yung term talaga na buti ka pa. Tapos yung kabigata, minsan hindi naman pasyente yung kausap mo. Down na down, parang mas umiiyak pa kaysa sa'yo. Hindi na natapos-tapos yung kalungkutan nila. Parang, ibang issue yata ang naungkat. Diba? So, may ganun minsan masyadong emotional na madadrag ka pa. Parang, you wanna move on already and focus. Kasi pag na-diagnose ka, kahit yan recurrence, kailangan mong mag-multitask umiyak ka, yung sarili mo bigon, iiyak mo talaga. Pangalawa, kailangan mo pa rin open yung mind mo, kahit litong-lito ka na sa buhay mo, dahil kailangan mo sagutin ng mga tanong ng doktor at tandaan ng instruction. Ikatlo, kailangan mo minsan magtrabaho at maghanap ng pagkakakitaan dahil yung mga anak mo umaasa sa'yo. Ikaapat, kailangan mabilis ka rin magtingin-tingin. Saan pwedeng kumuha ng ganito? Saan pwedeng pumila, mag-ask ng ganito, ng GL, ng pera? Ay, ang dami. Tapos biglang meron pang, ay, nakakayak naman yan. Nalungkot ako para sa'yo, beshi. Masakit yan. Okay, next, number 5. Ito yung number 6 na pala tayo. 6, lalabas yung mga marites. Mars. O, di kinuwento mo. Minsan, ang pinagkwentuhan mo lang ilan lang dahil di naman nila dapat malaman. Naikwento kay ganito, ang isang pinagkwentuhan ng anak ng 3. O yung 3 na yun, ang anak pa ng 3. Di siyam na. Naku, yung mga martes, Mars. Ang balita ko kaya nagpunta ba naman sa bundok na napaglaro. May gumanon sa akin, Glens, baka naman napaglaruan ka, ha? Napaglaruan? Parang, pero meron pa rin talaga mga naniniwala na eto sikat na celebrity namatay sa cancer, ang sabi nung kakilala ko, kasi ma'am, napaglaruan yan. Parang, I don't believe that. Okay, iba. Hindi, alam ko yung case na yun hindi yung napaglaruan.
Mayaman yon, kaya lang nag-alternative, nag-organic, hindi siya talaga nagpagamot. Lumala, nag-met sa brain. Lungkot sayang. Too late. Nagpa-doktor na too late. Anyway, alabas yung mga marites. Alam mo ba si ganito? May ganyan din. Naku, Mars. Alam mo kaya nagka-cancer? May kabit yan. May kabit siya nung kanyang kapanahunan nagtatrabaho yun sa ganito. Kumabit siya malamang ay naipakulam niya. May ganun po talaga. At yung mga marites, Mars, alam mo ba? Pag nagpa-biopsy ka, puputok parang lobo yan. Kakalat ang cancer. Alam niyo po ang cancer, kahit di nyo ipa-biopsy, ay kakalat at kakalat kapag hindi yan na-treat. So, kailangan mabilisang ma-identify at kailangan doon ng biopsy minsan, usually. At kailangan ng treatment. Okay? So, ayan po yung mga disadvantages. Pero, nabanggit ko na po kanina yung mga advantages. Sinasabi ko lang po yung mga disadvantages. So, kung kayo po ay nag-iisip-isip, you can make informed decisions. Maganda alam natin yung pros and cons. And kung may mag-decide po sa atin na mag-announce, wala pong problema. Kung may mag-decide po sa atin na hindi mag-announce, wala rin pong problema. You do you. Kung ano pong mas makababagay sa'yo, mas bagay sa'yo, at makakagaan sa dinadala mo, yun ang gawin mo, kapatid. O, tandaan mo lang ha, kung ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng iyong pamilya. Meron tayong mga videos na makakapag-encourage sa'yo, at meron tayong mga support groups. The Pinky Town Warriors, yung nililid ko na support group. Ang ating in charge sa membership ay si Sister Phoebe. Just search The Pinky Town Warriors sa Facebook. Facebook group ito. Huwag yung page na Pinky Town. The Pinky Town Warriors na Facebook page. Tapos, Facebook group, and then send us a request to be added and answer the questions, membership questions. Okay? And if you want more tips, okay, to stay sane, at para hindi tayo mabuang, para ma-manage din natin ang side effects, radiation side effects during cancer treatment, available pa rin po, discounted ang Stage 3G. Again, Stage 3G. Punta lamang sa www.thepinkytown.com. God bless you all. And don't forget, keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!